Sinasabi ng mga matatanda na ang simbahan ay banal, ligtas, sagrado, taguan mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon, at pakinggan mo akong mabuti. Hindi lahat ng simbahan ay tahanan ng Diyos. Nangyari ito 3 buwan na ang nakalipas. Galing ako sa burol ng tiyo ko sa probinsya, pauwi na sana sa Maynila, nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi ko na halos makita ang daan. Napilitan akong tumabig papasok sa makipot na daan sa gilid, isang lugar na hindi ko kabisado, parang walang katao-tao. Akala ko magpapalipas lang ako ng ulan sa loob ng kotse, pero biglang tumirik ang makina. Walang signal, walang ilaw, tapos, doon ko siya nakita, sa likod ng makakapal na damo at puno. Isang lumang simbahan, gawa sa bato. Madilim, wasak ang bintana, yung kampanaryo nito, nakayuko na parang pailay na leeg. Pero bukas ang pinto, bahagyang nakasiwang, at may kung anong humihila sa akin papunta roon. Parang may bumubulong sa utak ko na, pumasok ka, dapat hindi ko na tinuloy. Pero nilakad ko yun, basang-basa sa ulan. Pagpasok ko, amoy agad ang umalingasaw, lumang kahoy, amag, at may halong kakaiba. Parang kalawang, parang dugo, tahimik, mas tahimik pa sa libingan. Ang mga upuan, bako-bako at nabubulok, pero nandoon pa rin ang altar, natatakpan ng puting tela na kulay abo na sa dumi. Sa isang sulok ng simbahan, naroon ang kumpisalan, yung lumang uri, kahoy na parang kabaong na tinayo. At doon ko narinig ito, isang bulong, hindi mula sa labas, hindi rin mula sa kabilang bahagi ng simbahan, kundi sa loob ng utak ko, isang paus na tinig, mangumpisal ka, napako ako, nanigas, pakiramdam ko, may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Pero ang hangin sa paligid ay mainit na parang may humihinga sa batok ko. Naglakad ako palapit sa kumpisalan. Hindi ko ginusto, pero parang may nagtutulak sa akin. Inangat ko ang kurtina, walang tao, pero umupo ako. Pagkaupo ko, biglang sumara ang pinto. Dilim, hindi ko makita ang kamay ko, pero ramdam kong may kasama ako sa loob. May humihinga, malalim, mabigat, basa, parang hayop na sugatan, at muling bumulong ang tinig sa mismong tenga ko. Marami kang kasalanan. Hindi ko siya nakikita, pero naramdaman ko ang ngipin, dumahigit sa tenga ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Tapos, nagsimula siyang magsalita. Isa-isa, binanggit niya ang mga sikreto ko. Mga kasalanang hindi ko kailanman sinabi kahit kanino. Mga bagay na binalot ko ng kahihiyan at inilublog sa pinakailalim ng alaala ko. Inakusahan mo ang kapatid mo sa kasalanang ikaw ang may gawa. Iniwan mo siya ng walang paulam. Ang mga naiisip mong masama, mga bagay na kahit sa panaginip, ikinahihiya mong aminin. Habang binabanggit niya ito, pakiramdam ko may napupunit sa loob ko. Parang kinakalagkad ang kaluluwa ko palabas ng katawan ko, piraso-piraso. Gusto kong tumayo, gusto kong tumakbo, pero parang may mabigat na kamay na pumipigil. At sa kanya sinabi ang pinakakakatakot. Ngayon, ikaw naman ang nakikinig. Nagdilim ang paningin ko. Pagkamulat ko, nasa labas na ako ng kumpisalan. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras ang lumipas. Tuyo na ang ulan, pero may taong papalapit, isang estranghero, basa, litong-lito, parang ako noon. At bago ko napigilan ang sarili ko, tinabi ko ang kurtina. Tumanggo ako, at pinapasok ko siya. Mula noon, paulit-ulit na lang. Bawat linggo, bawat gabi, parang hinihila ako pabalik sa simbahang iyon. May dumarating, nauupo, nagsisimula, at nakikinig ako. Ayokong makinig, ayokong malaman ang kasalanan ng iba, pero hindi ko kayang tumigil. Kung nababasa mo ito, pakiusap lang, huwag mo akong hanapin. Huwag mong subukang puntahan ang simbahang iyon. Dahil hindi ito abandonado, hindi ito walang laman, may hinihintay ito, at ngayon, ako ang naghihintay.